What is up mga chong? Good day sa inyo lahat. So after nga ng post ko about sa car rental business, may mga humihingi ng idea and advice about this business. So disclaimer lang po muna, hindi po ako expert sa negosyong ito at kakaumpisa pa lang namin ng wife ko sa business na to. Kaya lahat po ng sasabihin ko ay based on our experience po. Dahil habang pinapatakbo po namin ang business na to, ay patuloy din po kami sa pag-aaral at pag-discover ng mga bagay na makakatulong sa aming negosyo. Upang pag dumating ang panahon na magkaroon ito ng problema ay madali namin itong masusolusyonan. Sa mga nagtatanong kung paano kami nag-start, dasal at lakas lang ng loob ang aming baon. Dahil sa katunayan, napakataas ng risk ng ganitong negosyo. Dahil usong-uso ngayon ang rentangay. Pero wika nga ng iba, high risk, high return. Dati pa nga namin gusto ng misis ko ng rental business and ang first choice nga namin is Airbnb. Kaso yung nakuha naming unit is pre-selling pa lamang at hindi pa nata-turnover. And then, yung bayaw ko, kuya ni misis, nagtanong kung gusto namin kumuha ng brand new na sasakyan dahil nga yung una namin sasakyan is second hand lamang and medyo madami na ding pagawain. Ginamit kasi namin itong pan-deliver ng parcel ng Shopee dati. Ahente ng Toyota din po pala kasi si kuya kaya niya kami inalok. At sa mga makakapanood ng video na to at magbabalak na maglabas ng sasakyan, message nyo lang po ako at i-refer ko po kayo sa kanya. At ayun nga, nag-come up na yung idea sa amin na what if magka-rental business kami. Dahil nga hindi pa kami makapag-Airbnb business. At kaya din namin naisip ng wife ko mag-rental business is ako nga pala ay isang real estate agent. At ang lagi kong ino-offer sa mga clients ko is rent to own. Para nga sa mga hindi pamilyar, ang rent to own ay yung kukuha ka ng real estate property na ready for occupancy para pwede mo nang tirahan. At imbis na sa rent mapunta ang pera mo, ay ipanghulog mo na lang sa sarili mong property. At yung iba ginagawang Airbnb yung unit nila para masustain yung pang-monthly nila sa unit. Bali may property ka na, may negosyo ka pa. Bali sa una ka lang maglalabas ng pera for the down payment kasi nga ready for occupancy na yung unit. Then yung mga susunod na months, wala ka nang ilalabas na pera, kumikita ka pa. Dahil mataas ang return of investment ng real estate. Para sa mga nagtatanong kung may contract po kaming pinapapirmahan sa renter, yes po, meron po. Then pinapapasa namin ng requirements sa renter like to valid IDs with 3 specimen signature, proof of billing and any type of clearance, NBI, police or barangay clearance. At least isa. And also, siguraduhin nyo din na mga orig copies ang ipapasa ni renter. Like yung IDs is actual na pinicturan sa white bond paper. Para yung 3 specimen signature is actual ding sinignituran at hindi digital signature. Kapag kasi digital signature, madaling dayain unlike sa actual signature dahil malalaman mo kung consistent yung penmanship. Sa mga magtatanong kung paano yung gas and toll fees, shoulder po yun ni renter. Just in case naman na magkaroon ng damage ang unit like gas, si renter po ang liable sa lahat ng damage ng unit. Kasama po yun sa contract na pipirmahan niya. Then para makasigurado kayo na babayaran ni renter yung damage, pwede naman po kayong mag-add sa requirements ng security deposit. Refundable naman yun kung walang naging damage yung unit. Kung magkaroon man po ng malaking damage ang unit like mabangga, si renter pa din po ang liable sa lahat ng expenses until maayos na ang unit, as in lahat. Make sure din po na maglagay kayo ng GPS to locate the unit. Hindi lang for security, para din po masigurado mo na kung saang lugar ang dineclare ni renter ay doon lang din ang pupuntahan nila. Dahil nagbabago po ang pricing kapag sobrang layo na. Dahil alam naman po ng nakararami na may maintenance ang sasakyan. Hanggat maaari po, yung may auto kill switch po na GPS na connected sa phone ang ilagay nyo sa unit para in case na lumampas si renter sa dineclare na destination, pwede nyo i-off yung unit. And then yung sa terms and condition naman sa contract, depende po sa inyo kung ano pong rules ang gusto nyong ilagay. Dapat po yung magiging komportable at secure kayo dahil napakahirap magnegosyo ng andaming what if. Pero make sure na magiging komportable din yung mga renter sa mga rules nyo. Minsan kailangan din nating kapain at ilagay ang sarili natin sa lugar nila na what if tayo ang mag-rent, magiging okay ba sa atin yung mga ganitong rules? At make sure din po na before pumirma si renter, i-discuss po muna nyo yung contract para maipaliwanag nyo din na mabuti at maging clear po sa both sides. And also, kuhanan nyo po ng picture si renter kasama ng contract and yung unit. At higit sa lahat, wag po natin kakalimutan magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap natin at sa mga bagay o problemang nalampasan natin. Yun lamang po. Maraming salamat.